Pastor Ron for leading us sa prayer. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Amen. Hello, sound check. Namilyari? Mag-mic na ako mo. Praise God. Okay mo? Sige. Okay, sino pong Hello. Sino po nakakaranas po dito sa kabutihan ng Panginoon? Amen. Despite of all the problems, all the pains and sufferings na nararanasan po natin sa mundong ito, God remains good. Amen. Even in bad times, God is good because God is good all the time, even in bad times. Amen. And that is why it is also important sa atin po na makilala po natin kung sino tayo sa Panginoon. Because if you don't know your identity in Christ, para kang namumuhay sa dati mong pagkatao. Lumalaban sa buhay sa dati mong pagkatao. You will never win. And that is why, for this month of March, pinag-aaralan po natin yung identity, our identity in Christ. The number one identity na hindi po dapat natin makalimutan is yung we are children of God. I am a child of God. This is so powerful na tayo lang po ang anak ng Diyos. Sa lahat po ng mga nilalang, not even angels, hindi po binigyang karapatan na maging anak ng Diyos. Yun lamang pong tumanggap kay Kristo. Ang binigyang karapatang maging anak ng Diyos. And then, napag-aralan din po natin, yung pong pangalawa po natin na kung tayo po yung mga anak ng Diyos, tayo po yung citizens of heaven. If we are citizens of heaven, we need to set our minds on things above. No, bagamat nandito ho tayo, but we do not settle our hearts kung ano po yung mga blessing po natin dito. Bago man yung bahay mo, yung negosyo mo, maganda. But kailangan po yung puso po natin, binabantayan po natin. Above all else, sabi po ng Proverbs 4:20, guard your heart, for it determines the course of your life. So, kasi po tagalangit po tayo, kung tagalangit po tayo, hindi tayo magkukulang. Because our supply, yung pong provision po, manggagaling po sa riches in heaven. Glorious riches po ng ating Panginoon. And last week po, Resurrection Day na pinagdiwang po natin, tayo po ay mga new creation na. We were created anew because of the resurrection of Christ. Amen. Kaya sabi rin ni Paul, yung pong ating new creation, it began when you received Jesus Christ as your personal Lord and Savior. So, nabagong espiritu mo, nabuhay ang espiritu mo, pero matatapos po yan, spirit, soul, and body. Yung pong body po natin, glorified body. Wala ng pain, wala ng sufferings. Amen. Amen. Kasayayo. Maka-encourage kayo. Maka-bless kayo, balayo ka lang. Amen, praise God, no? Ano po yun? Talaga pong ako, excited na po ako doon. Bilang dialysis patient, yes, I'm expecting a miracle from the Lord, pero mas gusto ko po yung rapture. Tapos na ang lahat ng kahirapan. Amen. Dengalwa mo, pastor, hindi pa mo. O, di malakwan ka. Ay naman masagit ito. Malakwan ka, nung bisa ka. Pero sino po yung gusto po sa first trip? Magsabing praise the Lord. So ngayon po, napakahalaga ng pag-usapan po natin, katulad po nating inawit po natin na kanina, what a friend you have been. Alam niyo po yung what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything through God in prayer. Amen. What a friend we have in Jesus. We are a friend. We are friends of God. Kaya nga po ngayon, pwede niyong sabihin, I am a friend of God. Amen. This is so wonderful. This is so wonderful na ikaw ay tawaging kaibigan ng Diyos. Tawagin kang kaibigan ng isang mayor, ng senador, o ng presidente, kakaiba po. Amen. Pero ibang-iba pag tinawag ka ng Diyos na kaibigan ko yan.
Amen. Praise God po. John 15:15. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day na pinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. We thank you for the strength. We thank you for the healing. We thank you for blessing us so much, O God. And we even thank you that we are gathered here as one family to bless you, thank you, and worship you, and glorify your holy name. And Father, we thank you sa mga first-timers po namin. Let them know, O God, in their spirit that you love them so much and that you have a wonderful plans for their lives, O God. And Holy Spirit, we allow you to move, not just for our first-timers, to each and every individual, we allow you to move. And help us to understand, illuminate, Lord, the word that we are about to receive. The full blessings from your word, O God, ay inyo pong ipagkaloob sa amin. And we thank you, Lord. And as I declare your word, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Now, parang kailan lang po natin na-discuss yung John 15:15 na ito, no, yung pong about sa servant. At uulitin ko po ito, there are Christians and even pastors na ginagamit po ang verse na yan na para sabihin nilang hindi na tayo mga servant. Hindi na tayo dapat yung nagsiserve o ano ba, no? Dahil mga anak na tayo ng Diyos. Well, that is half-truth. Dahil po, ang napag-usapan po natin yan, sabi po dyan sa I no longer call you servants. Hindi sinabi ng Lord na hindi na kayo mga servants. Hindi niya sinabing you are no longer servants. Kaya nga po, sa talata pong yan, mapapansin po natin, no, I have called you friends. Tinatawag nyo kayong mga kaibigan. Ito po yung pag-uusapan po natin. Pero alam niyo po, maging sina Paul, sa mga sulat po nila, napakita na po natin kina Peter and John, lagi po nilang sinasabing, I am a bond servant of Christ. Hindi po nila pinagmamayabang, yan na spoiled child po sila, spoiled brat po sila, I am a child of God. Tama po, i-declare po natin, but hindi po natin, ay ako, anak na ako ng Ginoo, inisiping ming balingay na yan, layang ka. Huwag po natin gawin ganung ugali ho natin. Hindi po ginawa ng mga disciples yun, ng mga apostles. Ang inaano po nila, sineserve po nila, kahit po yung kapitbahay niyong inaaway kayo, iserve niyo po. Iserve niyo po with love, with care, para po ma-win niyo po sila kay Lord. Amen po ba? So, mag-start na po ako. How to be a friend of God. Paano nga ba tayo pwedeng maging kaibigan ng Diyos? Napag-usapan po natin yung first Saturday, paano tayo magiging anak ng Diyos is to receive Christ as your Lord and Savior. Yun po ang sinabi po sa John 1:12. If you believe in Him, receive Him, believe in His name, God will give you the right to become children of God. Sa verse 13, this is not of a human origin, but it is born of God. Ang sabi po dyan, we are born of God, born in the Spirit. Yan po ibig sabihin po ng born again. But paano ho tayong maging kaibigan ng Diyos? Sino po dito ang gustong maging kaibigan niya ang Diyos? Amen. So sa gabi pong ito, kung di nyo pa kaibigan talaga ang Diyos, pero alam nyo po siya, Lord nyo siya, pero it is a wonderful thing na makilala po natin siya bilang kaibigan. And let us, number one, to be a friend of God is to trust in Him. Hindi ko na po tatanungin kung sino may mga kaibigan. I do believe may mga kaibigan po tayo. And I do believe yung pong mga kaibigan natin, especially mga close at mga best friends po natin, pinagkakatiwalaan po natin yan. Kapag yung isang kaibigan hindi mo na pinagkakatiwalaan, kahit ikaw hindi mo na siya tatawaging kaibigan. Dahil po sa pagiging kaibigan, no, kailangan merong pagtitiwala. At what is amazing sa pagkakaibigan po natin sa mga tao, wala ho siguro sa inyo, sa atin po, hindi natin pinag-usapan, pwede ba tayong maging magkaibigan? Wala, no? Yung gagawa tayo ng ganito, kapag natupad mo ng ganito, magkaibigan na tayo. Hindi po.
as time goes by, kung mapapansin nyo, sa kaka-fellowship nyo with one another, no, lumilipas ang panahon, basta sinabi nyo na lang, ang kaibigan ko. Because ito'y bunga ng inyong fellowship at ng pagtutulungan nyo ng mga ilang panahon na nagdaan na nasubukan nyo na ang bawat isa. Amen. Napansin nyo ho ba yun sa mga kaibigan natin? Hindi natin, sige, tayong lahat magkakaibigan na. Wala pong ganyan. Pero sa Lord po, kailangan po nating malaman paano tayo maging kaibigan ng Diyos. Let us learn from Abraham's life. Siya lamang po ang tinawag na my friend ng Diyos. Ang sarap pong pakinggan, my friend. My friend Abraham. Sabi po sa Isaiah 41:8, dito po sinabi ng Diyos na Abraham, my friend, but you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend. Paano ho ba naging, bakit tinawag ng Diyos na my friend si Abraham? Gusto niyo bang tawagin kayo ng Diyos na my friend? Siyempre ho. Iba po kapag tinawag kang my friend ng Lord, no? Iba po rin yung tinawag kang anak. Pero alam niyo po, sa isang family, pwedeng ikaw ay anak ng magulang mo, pero hindi mo siya kaibigan. Nakukuha niyo ba? Mayroon pong magulang at anak na magkaibigan. Pero sa magkakapatid, kung minsan, isa lang yung kaibigan ng magulang. Bakit siya naging kaibigan? Kasi siya ang pinaka-close. Siya ang pinaka-close. Sa magkakapatid, ang tawag nila sa kapatid nilang yon, sip-sip. Makain na rin lamaran eh. Potang mainggit la, awsan dong sip-sip din ka eh. Kahit po sa mga teachers, ganyan din po kapag kaibigan ng estudyante, dahil naging close ang estudyante, retang kaya yun, sip-sip yun, nangyapin bata siya grade eh. Pero sa bagay, hindi mo maiwasan po yun kapag alam mo yung isang estudyante, kung teacher ka, close sa'yo, somehow, it affects your decision on how you compute the grades. Makantaya ba ita, teacher? Then teacher kayo, ha? No daw, no. No sa kanya, pero hindi po lahat. Hindi po lahat. Pero sa atin po, no, kahit po anak ka ng Diyos, it is possible na hindi ka kaibigan ng Diyos. And that is why, kailangan po natin malaman paano tayo magiging kaibigan ng Diyos. Number one is to trust Him nga. So, paano naging kaibigan ng Diyos si Abraham? James 2:23, and the scripture was fulfilled that says, ang sabi po dyan, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. And he was called God's friend. Now, what did Abraham believe in order for God to call him his friend? Ano ba yung pinaniwalaan ni Abraham sa Diyos? Ano ba yung pinagkatiwalaan ni Abraham sa Diyos para siya tawaging kaibigan? What did Abraham believe in order for him to be called God's friend? Balikan po natin yan para malaman natin sa book of Genesis, chapter 15, 1-6. After this, ang sabi po dito, the word of the Lord came to Abraham. Yung pong after this po dito, kasi galing po sa gera, si Abraham dito, rinescue si Lot sa 4 na mga hari. With only 318 servants ni Abraham, tinalo niya yung mga 4 na hari. At this time, hindi natakot si Abraham. No, kasi as you grow in your relationship with the Lord, kasi nung una mapapansin niyo si Abraham, takot siya. Nagsinungaling siya kay Abimelech kay Pharaoh na sabi niya na si Sarah, dahil napakaganda ni Sarah, kahit senior citizen na, kinuha ni, sabihin mo na kapatid kita, para hindi ako patayin kasi papatayin nila ako dahil napakaganda mo. Nakakita na ba kayong senior citizen na napakaganda? Tapos interesado pa ang hari. Takot si Abraham po noon, pero hindi siya nanatiling takot kasi nga nag-grow po sa kanyang pananampalataya. Kaya linusob niya po ito. Kaya sabi po dito, after this, the word of the Lord came to Abraham in vision, do not be afraid, Abraham. Now,
Bakit sinabi ng Lord dito, do not be afraid? Kasi nga po, 4 na bansa, 4 na hari ang kanyang tinalo. So maaring mag-rest back po itong 4 na ito. Pero sabi ng Lord, do not be afraid, Abraham, I am your shield. Ako ang kalungan mo. In other words, I am your divine protection. Hindi ka maano. You're very great to reward. But Abraham said, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless, and the one will inherit my estate is Eliezer of Damascus? Lord, ano bang may bibigay mo sa akin? Kanya, no? Hindi mo man ako binigyan ng mga anak kanya, yung magmamana ng aking mga kayamanan, lalo na at this time, Abraham was very rich na po. Si Eliezer lang yung Eliezer of Damascus, yung akin lang katulong kanya. Then ang sabi po ng Lord po sa kanya, and Abraham said, si Abraham pa pala, verse 3, and Abraham said, you have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Then the word of the Lord came to him, this man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. Ang sabi ng Panginoon, hindi yan ang magiging tagapagmana mo. Magmumula mismo sa katawan mo, sa iyong laman at dugo, ang tagapagmana ng iyong mga kayamanan. He took him outside, sabi po dito, pinalabas po ng Lord from the tent na kung saan nakatira si Abraham. He took him outside and he said to him, and said, look up the sky, ang sabi po ng Panginoon, and count the stars. Sinubukan niyo na po magbilang ng star. Nung bata po kami, nagbibilang kami ng star, hindi po namin matapos-tapos. Nag-uumpisa po kami dun sa 3 kings. Madali 1, 2, 3. No? Tapos nang lati-lati. Ay, dali, may 100 na akong makanya na. O siyempre, uling anak kayo, may pagmais kayo mo. Look up the sky and count the stars, if indeed you can count them. Because you can never count the stars. There are billions of stars in the firmament. And then sabi dito, then he said to him, so shall your offspring be. Ang magiging sanlahi mo, mga anak mo, apu-apuhan mo, magiging sindami ng mga bituin sa langit, hindi mo kayang bilangin. Now at this time, si Abraham po, nasa 90 years old na po siya. No, matanda na po si Abraham po dito. So sabi po dyan, pero ano po nangyari po? Sabi ni Abraham, di ka naman, Lord, katwa ko, no? Joke ba yan, Lord? Ganun ba yung reaction po ng Lord? Sino po sa inyo ang mayroong sitwasyon ngayon na mas imposible kay Abraham? So siguro, ngayon pa lang mo, makikita nyo, wala mas masakit ka, Abraham. Kung sa inyo sabihin po ni Abraham po dito, magwa 100 years old na kayo, na magkakaanak, maniwala ko po kayong Diyos. And that is why, tinawag pong my friend po si Abraham. Kahit imposible, nagtiwala si Abraham. Alam mo kapatid, kahit imposible yung sitwasyon sa buhay, magtiwala ka lang. Dahil ang tunay na kaibigan, hindi kanya pababayaan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. So sabi po dyan sa verse 6, Abraham believed the Lord and he credited it to him as what? As righteousness. Anong pinaniwalaan niya? Yung una, nag-ano si Abraham, sabi niya, di mo man ako binigyan ng anak, Lord. Si Eliezer lang ang magmamana, siya lang ang yayaman kanya. Abraham, lumabas ka kanya. Bilangin mo mga stars. Kung mabibilang mo, ganyang karami magiging anak mo. At naniwala si Abraham. Hindi yan sinabing, tabalo. Hindi no kaya kasabi ko ngayon yan. Manina piyata. Alak pang higit makanini. Kahit sa panahon po natin, wala pong ganyan. Nakabalita na ba ho kayo na isang 100 years old na lalaki at 90 years old na babae, nagkaanak pa? Wala. Magpahanggang ngayon, wala po. No, may mga 40 years old, no? Si Brother Sherwin, si Ebaken, yung misis niya, nasa 40 plus na, pero meron, kaya tawag po sa kanila, miracle baby. Now anyway, yung pong promise kay Abraham was so impossible. Kaya sabi ko nga po sa inyo, sino po sa inyo ang may mga pinagdadaan po ngayon? Na masasabi nyo hindi nyo kayang isolve. Taas nyo po yung kamay nyo, hindi nyo kayang isolve. Amen. So, isang tanong pa. Kung hindi niyo po kayang isolve yan, i-compare niyo po yung problema ni Abraham na pinangako ng Diyos.
sa problema po ninyo? Sino po sa inyo ang mas mahirap, mas imposible ang inyong problema kesa dun sa isang 100 years old na magkaanak? Sino sa inyo magsasabing, mas mahirap yung sa akin, Pastor? 101 years old na ako. Wala po. Pero ano po yung ibig sabihin ng Abraham na nagtiwala si Abraham? Abraham believed the Lord. Makikita po natin yan sa Romans 4:18-22. Against all hope. Wow. Sa ibang salin po, hope against hope. Ibig sabihin po, ala ng pag-asa. Mete na, ala na. Wala ng pag-asa. Pero against all hope, ang sabi po dyan, Abraham in hope believed. Oh, wow. And so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. Next verse. Without, ang sabi po dyan, without weakening in his faith. Alam niyo po, tayo po kung minsan, nanghihina ang ating pananampalataya, pero siya ni minsan. Buhat po nung tinawag siya, no, around 75 years old po siya na umalis ng Haran. No, actually, tinawag po siya sa land of Ur, pero nag-stay po sila sa land of Haran muna, sa norte, kasama tatay niya. Nung namatay yung tatay niya, tinawag muli siya ng Diyos. So, he was 75 years old nung sabihin po ito. Isipin niyo po ito, kung kayo ang sabihin na 75 years old magkakanak ka, siyempre mag-expect ka na, ngayon 75 ka na. Kung hindi nangyari 75, mag-expect ka 76, 77. Pero lumipas ang panahon, magwa-100 na si Abraham without weakening in his faith. Ni minsan in 25 years na hinintay niya ang kanyang magiging anak, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Ito po ang ito po ang requirements para maging kaibigan ng Diyos. Wala pong bubula dyan. Yan po ang kaibigan ng Diyos. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was good as dead since he was about 100 years old and that Sarah's womb was also dead. Baog si Sarah and 90 years old pa siya. Wow. Praise the Lord. Tuloy tayo pa po. Verse 20. Yet he did not waver through unbelief. Hindi siya, alam niyo po yun, hindi nagpawardi-warding pananampalataya niya. Tutupin kaya nung 80 years old na siya? 80 na ako, Lord. Pero there was a time, sa kwento po ni Abraham, nainip po sila, lalo na si Sarai. Nainip po siya, sabi niya, siguro para magkaano tayo, tutuparin ng Diyos. Ito, yung katulong ko, kanya si Hagar. No, kung sumiping ka sa kanya para yung magiging anak niya ay magiging anak ko na kanya. Alam po natin ang kwento, hindi ho ba? Nang sabi ng Abraham, mali yan. Hindi ng Abraham ba? Oo, nakanakyapain niya, no? Ating chansan. Uy, medyo lamaran niya pa yung Abraham kanita, petulan eh. Anong lumitaw? Si Ismael. Ang Ismael po ngayon, ang lahat ng kalaban ng Israel ngayon. No? Kaya nga po kapag meron kang, pag pinagtatrabahuhan mo, inuunahan mo ang Diyos sa pangako niya, mapapariwara ka. Kaya hanggang ngayon po, walang kapayapaan ng Israel because of Ishmael. Ang mga Ismailites po, ito po yung mga nakapalibot pong mga taga-Middle East sa kanila. So, pero, paano natin sasabing hindi siya nag-waver, pero nagkaanak siya, di ba? Pero si Lord, alam niya. Ang ano lang ni Abraham doon, pagbigyan niya mo Sarah. Pagbigyan niya, bangin niya mo ka. Kasi po, alam niyo po, kung balugi kayo po, takati kayong asawang kakatak niyang kakatak. Bangin niya ang tukok ng katak, gawon mo itang dapat ng gawon, nali. Bakang may payapa. Bakit ano pong sabi ni Solomon? Mas mabuti pang tumira ka na lang sa bubong kanya kaysa sa makasama mo yung asawa mo. Tapos, hindi pa nakakontento sa bubong. Tsuk yung bubong ang kakatakan eh. Sabi po ni Solomon, mas mabuti pang tumira ka sa disyertohan kaysa sa may kasama kang asawang bungangera. Siguro, kung karakal na asawang Solomon, 700, dati niya pang 300 akabit. No, na mga ilan, ewan ko kung ilan doon, mga bungangera. No.
Kaya pinagbigyan niya. Kasi ang Lord hindi po siya magkakamali. Abraham did not waver through unbelief. Pero nagkasala ba si Abraham po noon sa ano po niya? Sa panahon po ni Abraham, no, actually po makita po natin ito even in the Old Testament times, hindi kasalanan sa isang lalaki na maraming asawang babae. Kung makikita niyo po yan. No, kahit po nung panahon na po ni na Jacob, no, kaya si Jacob, asawa na niya si Leah, asawa pa niya si Rachel, naging asawa pa niya yung mga servants po nila. Marami pong ganyan, pero ang kultura po kasi, hindi po basta one time mababago ng Lord. God, it took time for God to change the culture, na mabalik sa original. Kaya nung pagdating ni Jesus, kinorek talaga yan eh. Actually, pag gano'n pa lang kay Moses, kinorek na, dapat isa lang ang asawa. Pero dahil matigas ang ulo, nagbigay po ng divorce certificate si Moses. So sinabi ni Jesus yun, na pinapayagan yung divorce. Kaya pinayagan lang ni Moses yung divorce dahil matitigas ang ulo nyo. Ang ibig sabihin po dito, isang asawa na lang during the time of Moses. Nabago na yung kultura. Nung napunta sila ng Egypt, isang asawa na lang. Amen. Kayong lalaki, gagawang kainin. Kung pagkiapusan kay Abraham, pagkiapusan kay Jacob, dakali asawa. Pagkiapusan kay Solomon, dakali asawa. Hindi po talaga yun ang plano ng Panginoon. Anyway, balik po tayo kay Abraham. Sabi po dyan, he did not waver to unbelief regarding the promise of God. Ano ba yung pangako na pinanghahawakan nyo sa Diyos? Dapat po hindi tayo mag-waver. Kasi po ang sabi po ng James, na if you will ask God, kanya, dapat hindi kayo double-minded because that double-minded person will not receive anything from God. Hindi tayo yung, after mo humingi, after mo nag-pray, totoo kaya, hindi kaya, totoo kaya. Kung pumapasok man yan sa isip po natin, we pull down every thoughts that set itself against the knowledge of Christ. Kung hindi yan ayon sa salita ng Diyos, yung pumapasok sa kaisipan po natin, kung hindi yan ayon sa pangako ng Diyos, na nasa salita yan na pinanghahawakan mo, i-reject mo, kapatid. Kasi po, ang salita ng Diyos ay totoo. Marunong ka lang dapat maghintay. Katulad ni Abraham. Ang sabi po dyan, but was strengthened in his faith. Lalo pong, wow, ito po, wow talaga ito. Kung imagine nyo, 75 years old, 80 years old, ano kaya kung kayo yon, magtitiwala ka pa kaya? Pagdating ng 90, magtitiwala ka pa kaya? Lalo na nung 99 years old. Ang condition ng Lord, Abraham, magkakaanak ka na. So, sabi po ng Lord sa kanya, ikaw, ang anak mo si Ismael, at saka lahat ng mga servants mo na lalaki, i-circumcise, magtuli kayo, patuli kayo. Dahil next year meron kang anak, sabi po ni Abraham. Ika 99 years old, rin po lalaki, kasabi ko kanina, nilawa po yung babae. 99 years old, halimbawa po nung patuli ka pa, 99 na ka rin? Matindi po si Abraham. He did not waver through unbelief, no? But was strengthened in his faith and gave glory to God. Kung kailan tumatagal po yung pagsubok po natin, dapat po lalong tumitibay ang ating pananampalataya. Salamat po sa ilang amen lang. Gaano na ho ba katagal yung pagsubok niyo? Ako po, 18 years and 4 months na nagdadialysis. Pero I've learned na mas maging matibay po sa aking pananampalataya kasi po kung bibigay po ako, talagang matagal na po akong patay. Pananampalataya lamang po sa biyaya ng Panginoon kung bakit po ako buhay po ngayon. And mas fully convinced po ako ngayon na alam ko na ang Diyos nagpapagaling pa rin magpahanggang ngayon. Dahil sa Diyos walang imposible because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung nagpagaling si Jesus 2,000 years ago, hanggang ngayon nagpapagaling si Jesus. Amen. Matuto lang po tayong manampalataya kahit medyo magtagal pa ho yan. Amen. Katulad ko po, hindi lang talaga medyo matagal. Matagal na po akong nagdadialysis. Pero natutunan ko po dito sa buhay ni Abraham na wag mag-waver through unbelief regarding sa pangako ng Panginoon. Ito po maganda, verse 21. Being fully persuaded. Sabi niyo po, fully persuaded.
Fully convinced, talagang kumbinsido. Kumbaga talagang doktrinado, brainwash po si Abraham. Ang ibig sabihin po ng na-indoctrinate ka, na brainwash ka, yun po yung ibig sabihin talaga ho nun. Kaya sa ibang mga meron po yung dodoktrinahan ka, ibig sabihin, be-brainwash ka. Sa NPA, ganyan din po, dodoktrinahan ka, be-brainwash ka. No, parang hindi magandang pakinggan lang, pero kung magpapa-brainwash ka na, magpa-brainwash ka sa salita ng Diyos. Kasi talagang kailangan ma-wash ang mga utak po natin dahil napakarami pong unbelief, napakaraming mga wrong principles, mga human principles, mga principle ng diablo na nasa brain po natin. And it should be washed by the Word of God. Through the Word of God. May indoctrinate po tayo. Amen po ba? But you will never be brainwashed kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Kung di mo pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Hindi ka mababrainwash, kapatid. Hindi ka mababago. Hindi ka marirenew, hindi ka matatransform by the renewing of your mind. That is brainwash. You can only be transformed, you can only be changed into a new person talaga na pangako ng Panginoon kung i-brainwash mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Amen. So si Abraham talaga pong brainwash siya sa sinabi ng Diyos na nakikita mo ba yung mga stars? At bilangin mo. Naniwala ka agad si Abraham. Hindi niya sinabing, Lord, bukas na lang tayo mag-usap, pag-pray ko muna. Hindi po niya sinabi yon. Yung ilan sa atin siguro makanyang tamo, ikaw ito yung gawin mo. Lord, hindi ko po magagawa yan, pag-pray ko muna. Kanino ka mag-pray? Kasabi mo ng Diyos. So kaya nga po dito, being fully persuaded that God had the power to do what He had promised. Ito po yung Kailangan lang, kahit po gaano kahirap ang sitwasyon mo sa buhay, kapatid. Kahit na parang patay na yung pag-asa mo, kahit patay na yung answer sa kahit actually patay na tao. Kung ikaw ay fully persuaded na kaya ng Diyos, that God is omnipotent, God is all-powerful, na magagawa niya ang lahat ng bagay because with Him, nothing is too hard for Him. Nothing is impossible with God. Walang imposible sa Diyos. Ito yung mindset, nito yung puso ni Abraham na sinasabi niyang walang imposible sa Diyos. Kung sinabi niya magkakanak ako ng marami, kahit 99 years old na ako, magtitiwala pa rin ako. At that time, it was about 24 years na po siya naghihintay. 24 years na po siya naghihintay. Kayo po yung pinagpe-pray nyo, gaano nyo ba katagal hinihintay? Yung nangaluwaki kayo, Aldo pa mo, mainip na kayo eh. Kay Buriya pang pamilipi pa, nangaws kanina, Buriya pang pamilitan ng Gino. Tambala mo, baluyo pa kayo. Si Abraham, hindi po niya pinilit ang Lord. Lord, 78 na ako. 3 years ago, sinabi mo, 3 years ako, natutuwa ako ng plano mo. Di ba, tayo po, normally, ganyan ho tayong mga tuwiran, pero si Abraham kakaiba po siya. Umabot na po yung 99 years old, sinunod pa rin niya na, Abraham, magpatuli ka. Alang anesthesia kanita. Batakan. Beta pong aliwaki kayo na siguro kay edad ko, mas matuwa ka ako, dinalang kayong Batakan Yan po, magdala kayong bulong bayabas. Yung iba, nung malapit ko kayong ilog, palundagan do ilog. Alam niyo si Abraham, 99 years old, hindi man siya nag-waver through unbelief. He was fully convinced, fully persuaded, brainwashed that God had the power to do what He had promised. Kaya ano man ang pangako ng Diyos na pinanghawakan mo, kapatid, panghawakan mo lang. Dahil makapangyarihan at buhay ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen. So this is why it was credited to Him as righteousness. And He was called friend of God, God's friend. Amen. Yan po yung mga qualification kung gusto niyo po maging kaibigan ng Diyos. Sino pong gusto maging kaibigan ng Diyos? Amen. Gayahin po natin si Abraham. Proverbs 3:5-6. Ito po ang ginawa ni Abraham. Trust in the Lord
with all your heart. Buong pagkatao mo. And do not lean on your own understanding, kahit na ikaw ay summa cum laude pa, magna cum laude, kung meron ka pa master's degree or doctorate degree, kahit gaano ka pa katalino, no, dean's lister ka, do not trust your own intelligence. Dahil ang mga katalinuhan ng tao, basura po yan. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. May mga tao po, pinagmamalaki yung edukasyon po nila. Pero si Paul, binasura po niya. Alam po natin yan. Ang dapat natin pinagmamalaki, sabi ng Diyos, yung kilala natin siya, na siya ay mabuti, na siya ang tagapagligtas. Yun lang ang pwede natin ipagmalaki na kilala natin siya. Kilala niyo ba ang Diyos? Huwag niyong ipagmalaki yung inyong edukasyon na para po tapakan yung ibang ano. Huwag niyong ipagmalaki kung anong meron kayo ngayon. Kung yumaman man kayo ngayon. Huwag niyong ipagmalaki para tapakan lang po yung ibang tao. Ang ipagmalaki niyo, nakilala niya ang Diyos na siya ay mabuti at mahabagin na nagliligtas ng mga tao. Amen. So, do not lean on your own understanding. In all your ways, whether small or big, submit to Him. And He will make your path straight. Kapag hindi ka nagsasubmit kay Lord, hindi straight ang path mo. Kaya nga magulo ang buhay mo eh. Kung bakit magulo ang buhay mo, hindi ka nagpapasakop sa Lord. Kasi po, walang isang Kristiyano, walang tao na nagpapasakop sa Diyos na magulo ang buhay niya. Lahat ng mga anak ng Diyos na nagpapasakop sa Kanya, hindi magulo ang buhay niya. Straight po ang daan. Kaya kapatid, kung magulo ang buhay mo, isipin mo kung ano yung hindi ka nagpapasakop sa Diyos. So we are God's friends if we trust Him with all our hearts, even if we don't understand His ways. Number 2, how to be a friend of God? To be a friend of God is to obey Him. To be a friend of God is to obey Him. You know, Abraham did not just believe God for nothing, no? Doing nothing. Hindi lang po naniwala basta-basta si Abraham sa Diyos na walang ginawa. He obeyed God in everything. Makita po natin yan sa Genesis 26:4-5. Si Lord mismo ang nagsabi, ang kausap ni Lord dito, ang anak niya, si Isaac. So may anak na po si Abraham dito. Sabi po niya, wala na po si Abraham dito, patay na. Sabi niya kay Isaac, I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and I will give them all these lands. And through your offspring, kung ano yung pangako niya sa kanyang ama na kay Abraham, pangako din niya kay Isaac. Through your offspring, all nations on earth will be blessed. Next verse. Why? Because Abraham, your father, your daddy, sabi po niya, obeyed me. And did what? Some of the things I required of him. Everything I required of him. Keeping my commands, my decrees, and my statutes or instructions. Wow. Kaya niya hubang maging kaibigan ng Diyos? By the grace of God, we can. By the grace of God. And ako tayo bisang, mahirap pong hindi kayo kaibigan ng Diyos. Dapat mag-strive tayong kaibigan ng Diyos. Yan, kasakit naman yan. Alam niyo po, kung may puso kayong ayak, huwag yung gawa ng Abraham yan. Kung may puso kayong kahit hindi na ako kaibigan ng Diyos, lamaran ka. Kasi gustong-gusto tayong maging kaibigan ng Diyos. Sa point number 3 pa po yun, no? Pero dapat po meron tayong puso, desire, strong desire from our hearts na maging kaibigan po talaga natin ang Diyos. Amen? So yan po ang dahilan, sabi niya, because Abraham, i-bless kita. Ito po ang maganda dyan. Alam niyo po, kung tayong mga magulang, naging obedient tayo sa Lord, at kung magra-rapture, namatay na ho tayo, kung di pa nag-rapture, namatay na ho tayo, kung paanong binless ng Lord ang anak ni Abraham, mga anak niya, ang mga anak din po natin, dahil nag-obey tayo kay Lord, i-bless din po niya ang mga anak natin. Amen. Praise God. Hebrews 11:8. It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home. By faith lang po. What is faith? Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Sabi po ng Hebrews 11:1. Sabi po diyan, it was by faith that Abraham
obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance, he went without knowing where he was going. Now, isipin niyo po ito, 75 years old, pinag-a-abroad ka ng Lord. Di ka mag-abroad ka pa? Nasa comfort zone ka na komportable ka na. Medyo maganda naman ang buhay ni na Abraham. Mayaman ang lahi ni Abraham talaga. Pero bakit sumunod si Abraham? Dahil nga mahal niya ang Diyos. Mahal niyo ba ang Lord? Amen. So, ang kwento po yan nasa Genesis 12:4. So Abraham went as the Lord had told him and Lot went with him. Now, alam niyo po, no? Alam mo po na makapanigal yung mic. Kung kaibigan mo si Abraham po noon, o kapitbahay mo, kamag-anak mo si Abraham, ano kaya ang pwede mong itawag kay Abraham na magpapaalam siya sa ating mga kamag-anak niya, kaibigan niya? O lakwanda ko pa, ano kamunta? Alikubalo. Ba, ba't mamako kang alimubalo? Nino sinabi kaya kang mako ka? Ing Diyos. Mamumurit na kaya na, pinawa ka kaya na minumta na mo. No, tatawagin po natin na nababaliw na si Abraham kung sa panahon na po yun, nabubuhay tayo at kakapit bahay natin siya, kamag-anak natin siya. Pero alam niyo ho ba, mas matindi si Lot. Andiyan mo, inaos din mamumurit niya siguro iba pa na sabi, and Lot went with him. Ano po ito? Pamangkin niya. No? Tugi ka kaya na kang Lot, ano rin kaya na. Mamuting-muting ka naman. Ano? Sige yan. Abayan may bapa mo mamumurit na yan. Lani nga kay Kimbiye na yan. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. Nung umalis siya from Haran, 75 years old po siya. Tinukiyay Lot. Kaya nga po may faith po si Lot eh. No, yan po ang ano po niya, iniwan po niya yung comfort zone niya. Bakit po sinunod ni Abraham ang Panginoon? Dahil mahal niya ang Panginoon. Mahal niyo ho ba ang Panginoon? Sabi po ng Panginoon, John 15:14, "You are my friends if you do what I command." In other words, kung hindi mo susundin ng Lord, hindi kanya kaibigan. Kung hindi kanya kaibigan, ano kanya? Kaaway. Yun lang pong kabaliktaran po ng kaibigan, kaaway kanya. So we always, ano po itong kasabihan pong ito, always remember this, to believe is to obey. Abraham believed the Lord. Hindi lang siya basta nag-believe. Hindi nag-obey po siya. Kaya nga po ang definition talaga ng believe or yung belief or trusting the Lord sa Bible is to obey. To believe is to obey. Number 3, how to be a friend of God. Number 3, to be a friend of God is to be intimate, maging close, to be intimate with Him. Amen. Alam niyo po, si Abraham, masasabi po natin talagang close na close po siya sa Lord. Because during the time na nandyan na po si Isaac at more than 30 years old na si Isaac, sinubukan po siya ng Diyos na napakatindi. Ibig sabihin po nito, hindi pa nag-asawa si Isaac. About 30 to 37 years old po, sabi po ng mga rabbi po sa Israel, hindi po siya yung boy lang. Mama na po si ano. Pastor, ba't pa magkisawa? Spoiled brat po si Isaac. Hindi po siya, mama's boy po siya. Kaya po, sabi niya, kung naalala nyo, sabi ni Abraham, nung namatay yung namatay si Sarah, sabi ni Abraham sa kanyang servant, pumunta ka sa aking kamag-anak sa Haran at kumuha ka ng mga magiging asawa ni Isaac. Alam po natin ang kwento. Bakit? Spoiled brat po si Isaac. Biyasang maglolo. Kaya pingwaning asawa ni kayang tatang. So, nung pong dumating po si Rebecca na naging asawa po ni Isaac, na-comfort po siya. Kaya nga po dito, matanda na si Isaac. Nabasahin po natin yung kwento nung i-offer na, he was not a boy, nung in-offer po siya. Genesis 22:1-3, sometime later, so matagal na pong panahon nito, about more than 30 years na, God tested Abraham.
He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son whom you love. No, dalhin mo ang iyong anak, yung kaisa-isang anak mo na mahal mo, si Isaac, ang sabi niya, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering. Ihandog mo siya bilang, alam niyo po yung burnt offering? No, yung pong sunugin mo siya. Sunugin mo siya, yun po yung ano ho dito, bilang handog. On a mountain, I will show you. Sa Mount Moriah nga po ito. And then, ano po sabi ni Abraham? Nagreklamo sa Diyos. Lord, ang tagal kong hinintay ito. Bakit? May mga ganyang Kristyano po eh. Lord, kalambat kayo pong pigkaya ni pig-obra nini. Otle ko may kanako. Lord, kalambat kong may garal, may master's degree ko pa. Tapos sinabi ko, kaya ka mag-master's degree ka pa. Marami pong nag-aral, hindi mo tinanong, no? Ako po, nakailang course ako. No? Tigto 2 years lang po yung marami dyan. Hindi ko kasi tinanong ang Lord. Ang dami ko pong sinayang na panahon. Dami ko pong sinayang na panahon. Kasi ako balo nanong buri ko talaga. No, before po yun na malaman ko na ako pala'y tinatawag ng Diyos. Kaya pala ako ba isang mag-obra. Kenny, mag-obra ako, mag-resign ko. Noon po, mahirap ang trabaho. Di nga naman, magtakalak ako, mag-resign ko, mag-obra ako, mag-resign ko. Kasi ka mag-enjoy. Masarap po yung nagtatrabaho ka, nag-enjoy ka. Alam mo, yun ang calling mo. Kaya kung hindi ka nag-enjoy sa trabaho mo, hindi yan ang calling mo, kapatid. Tanungin mo ang Lord. Lord, direct me dun sa path ng isang trabaho na mapaglilingkuran kita. Kung dun kita mapaglilingkuran, it means mag-i-enjoy ako dun. Amen. So sa Abraham, hindi po siya nagtanong, Lord, kalambat kayong penayan ni Yeni, magit ng 30 ng anak ko, 30 years old na yung aking anak, more than 30 years old na siya. Ngayon kukunin mo, paano na yung pangako mo na magiging sindami ng bituin? Pero anong ginawa ni Abraham? Basahin po natin verse 3. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. Hindi na, migmulalay, Abraham, kagising na. Migmulalay, pang kaibat, kakape-kape, makamulala. Ano kaya, totoo kaya panyabiyanan ng Ginoo ka na ako? Baloy po itang baka marano, makamulala ka, tamo kanya. Huy, yara. Hindi po ginawa ni Abraham po yun. Paggising po niya, agad niya pong hinanda po yung kanyang Mercedes-Benz. He loaded his donkey, ang sabi po dyan. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. Ang tanong dyan, o tena sinabing Abraham, ba't di sinabi ni Abraham kay Sarah? Mapipigilan, kasi pag sinabi niya po kay Sarah, mapipigilan yung plano ng Diyos. Kaya ganito po sila ka-intimate eh. It is only between God and Abraham yung pinapagawa ng Diyos. Walang instruction ang Diyos na sabihin mo kay Sarah. Ha? Kaya hindi po niya sinabi kay Sarah. Kaya alam niyo po, kung minsan katapong pong asawa, kaya sobrang honest mo po, kung minsan dapat, mo nasasabihin ng kalawang bagay, uling may labas na. Gewa mo ita? Mo sinabi ka ako? Ati kayong asawang makanyan? But siya makanyan niya mag-react? You're trying to be honest dahil ayaw mong wala kang tinatago sa asawa mo. Pag ganun na siya nag-react, joke lang, abo ka dito. Kagulat mo ka, pambira, makanyan niya pala yan. Mapaya ko na sa nabi. Now, hindi po sinabi ni Abraham kay Sarah yung plano ng Diyos. Kasi po pipigilan niya. Sasabihin ni Sarah nun, oy, kayong mga lingkod, tali yan eh, matanda na siya. Kanya, mag-ulyan na eh. Isipan niyo, sabi, anak sila ba na kanyang anak na, yan na. Sasabihin po ni Sarah yan, sigurado. Hindi sasabihin ng Diyos, sila ba may anak mo, mamuting-muting ka, kalabat tayo panaya niya, puta kay, oy, tali yan eh, matwa ngayon yan, metwa na yung makanya na kain na, may ulyan na yan. Tanay kalaya ka rin, ana. Kaya hindi po niya sinabi. Because yung pong closeness po ni Abraham tsaka ni Lord, pag sinabi ni Lord na ikaw lang, hindi niya sinabi, there was no instruction na tell it to your wife. Sometimes, we don't tell things
Secret na mo, Alida. Praise the Lord. Punta sabihin kayo yung asawang lalaki, ako nasabihan dito ang sweldo ko. Inaman mo kanya, nakanminggi no. Ako before, no, ganyan po, na noon, manyalikot kong pera, patangkaya, ako babangko, kain na makanini. Tapos kinonvict po ako ng Lord, gusto mong mag-multiply yan, sabi ng Lord sa akin. Bigay mo sa asawa mo, kanya. Mag-open kayo ng bank account. Lord, sa likod ko lapin ako. Kasi po manakit siya, manalbeya kanya na. Kasi po manakit siya, kahit kung ano-ano na mga isip ng saluhan, ako makanya. Hindi. Sabihan mo kayong asawa mo, binigay ko po, nag-open po ng account po, at nakita ko po, mas pinagpala po ng Lord. Dapat kayong pera, kayo yung may panyalikot. Talaga ma-misquote ko kayo, ako nasabihan, may bonus ko, ito kong incentive, ako nasabihan, Salamat na kang Pastor Man. Singkanan niyo ko pa. Singkanan niyo ko pa. Ala pong makanta. Erase. So he took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Alam po natin ang kwento, tinupad po ni Abraham ito. No, alam po natin ang kwento. Alam niyo po, iniisip ko po noon, paano naisip ni Abraham to? Sa book of Hebrews, hindi ko lang nailagay, pwede niyang pakilawit ang Hebrews 11, kung bakit naihandog po na almost maihandog niya si Isaac. It is because kahit patayin niya si Isaac, ganito kaintindi si Abraham, alam niya na kayang buhayin ng Diyos si Isaac. Natignan po natin sa Hebrews, sabi diyan, Abraham reasoned that God could even raise, sabi po diyan, the dead. He reasoned, kanino? Sa sarili niya. Alam niyo kung mangangatwiran kayo ng tama, unang-una sa sarili mo na. Hoy, sarili niya. Di ba makapangyari yung Diyos mo? Di ba mabiyang Diyos mo? Di ba agyo na nga ng Diyos mo? At magmanok-manok ka na naman mo. So si Abraham, he reasoned to himself that God could even raise the dead. So in a manner of speaking, he did receive Isaac back from the death. Back from death. By faith, Isaac blessed Jacob. Okay na po yan. Ito po yung reason niya. Alam niya, kahit papatayin niya, hindi po yung kunwari, Lord, ay nina, mo payawat, Lord, na kanyan. Hindi po yung ganun. Ala ka pa, Lord. Nano, Lord? Hindi po talagang papatayin na niya kasi alam niya, kahit patayin niya, ganito katindi ng Abraham. Kung bakit siya tinawag na my friend, katindi ni Abraham. Sana ganito rin po tayo. Ako po nagdidesire ako na maging ganito rin po lahat tayo. Na talagang tawagin po, ang Calvary Temple, my friend. Amen? Kasi po, yung tindi po ng faith ni Abraham na ipasa sa atin. In Jesus' name, by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, magagawa po natin itong ginawa po ni Abraham. Not by our own doing, but by the power of the Holy Spirit. So Abraham's obedience to God was not due to obligation. Hindi ka dapat nag-obey dahil na-oblige ka lang. Alam mo ba kapag nag-oblige ka, nakabayad? Tayo po yung magbibigay na po ngayon. Yan. Kung may kapag-prepare 20 yan, dinala niya yung pinakamalati ko. Dinala niya, manginayang niya pang lamaran ako. Kapag napipilitan ka, na-oblige ka lang, mabigat po yan. But Abraham did not obey God because he was obliged to, but rather because he loved him above all else. Mas mahal ni Abraham, kahit nandyan na yung inihintay niyang anak na si Isaac, hinintay niyang more than 25 years, and then more than 30 years na so 30 years na niyang na-enjoy ang kanyang anak. And then, pinakita pa rin niya sa Diyos, Lord, kahit meron akong blessing na anak na bigay mo, ikaw pa rin ang number 1 sa buhay ko. Amen? Dapat ganyan po ang attitude natin. Lord, ang dami mo ng pagpapala sa akin. Lord, pinayaman mo ko. Lord, ang ganda ng bahay ko. Lord, ang ganda ng pamilya ko. Lord, napakabuti ng asawa ko. Pero ikaw pa rin ang number 1 sa puso ko. Ito po ang parang sinabi ni Abraham sa Diyos. Ikaw pa rin ang number 1 sa puso ko, Panginoon. So, ma-observe din po natin kung gaano po ka-close si Abraham, no, yung ka-intimate si Abraham sa chapter 18 of Genesis.
No, ito po yung dumalaw po yung tatlong lalaki, ang isa doon ay ang Panginoon. Yung dalawang angel, na pupunta po ng Sodom at Gomora para gunawin ang Sodom at Gomora. Pinakain po sila ni Lord. Dito po tumawa si Sarah, magkakaroon pa ba ako ng anak kanya? And then, nung naglakad po sila, ganyan po sila ka-close. Naglakad po sila, si Abraham at saka po ang Lord. Sabi po ni Lord sa Genesis 18:17, then the Lord said, "Shall I hide from Abraham what I am about to do?" Di ho ba, kung minsan yung mga sekreto natin, mas marami tayong sinasabing sekreto sa kaibigan natin kung minsan kesa sa asawa natin o kesa sa magulang natin. Kasi bakit? Tinawag ng Diyos si Abraham na kaibigan niya. Kaibigan niya, sabi niya, Abraham, bilang kaibigan ko, hindi ko itatago kung anong plano ko. Anong plano po niya na sinabi niya? Yung kasalanan ng Sodom at Gomora, kailangan ng kalusin kasi sukdulan na kanya. Kaya bumaba ako para makita. Sabi niya. And then, alam niyo kung gaano ka-close si Abraham? Naglakas loob si Abraham. Yung bang shall the judge of the earth will do what is not right? Ang sabi niya. If there are 50 righteous, sabi po niya sa Lord, will you condemn Sodom and Gomorrah? Ang sabi ng Panginoon, kung merong 50 righteous, kasi gusto pong i-save ni Abraham ang kanyang mga kamag-anakan sina Lot. Still remember yung kwento. Sabi ng Lord, for the sake of 50 righteous, I will not condemn, I will not burn Sodom and Gomorrah. And then sabi ni Abraham, pagpasensya niyo po ako, tatawad pa ako, sabi niya. No, ito po ang maganda dito. Kaibigan natin ang Diyos. Pero si Abraham, kaibigan niya ang Diyos. Hindi niya sinabing, tol, kanya. May mga ganyan, lamaran po, yung mga kabataan, kayong mga kabataan, huwag niyong ituring na parang tol si Lord. Huwag niyong itutuling na, bro, kamusta ka na, bro? Ala kang galang, no? Yung pong pelikulang gumawa po ng ganyan, walang galang. Kahit kaibigan tayo ng Diyos, dapat i-address mo siya as Lord, as God. Amen? Hindi yung, Lord, kamusta na kaya? Parang alakang kagalang-galang nga kaya. Pasensya na ka, Lord, mamalagwa ko. Total, may kaluguran tayo naman. Hindi po inayakap ni Abraham na, Lord, balong mo, makanyan. Ating kung kaya kena na, retang kaya ko, silaban mula, ating kung kamag-anak kena. Hindi po. Kung mapapansin nyo, napaka mahinahon at saka po very respectful si Abraham. Sabi niya, pagpasensya niyo po ako, wag po kayong magalit kanya. Kung meron pong 45 na righteous, gugunawin niyo pa ba ang Sodom at Gomorrah? For the sake of 45, hindi na. And then, tumawad si Abraham, 30. For the sake of 30, umabot po ng ilan? 10. For the sake of 10, hindi ko gugunawin ang Sodom at Gomorrah. And then, kung bababasa niyo doon, and the Lord, umalis na. Sabi niya siguro, katawad ng kalugura ko ngayon. Napotamira siya pakimeto nga ng makanyan. But alam po natin ang kwento. Ang point po dito, ganito po ka-intimate si Abraham kay Lord. Kaya sabi ng Lord, si Lord mismo, may sikreto ako, Abraham, kanya. Sasabihin ko sa iyo, ang sikreto ko, sa araw na ito, gugunawin ko sa Sodom at Gomorrah. Bakit sinabi ni Abraham yon? Dahil alam ng Lord yon kay Abraham. Dahil alam niya ng Diyos na mabuti si Abraham at tatawad si Abraham. Pinagbigyan niya si Abraham bilang kaibigan niya. So, John 15, balikan po natin ang ano natin. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Kaya nga po, ngayon tinawag tayong, instead I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Nandito po yun. Kung kaibigan mo talaga ang Panginoon, babasahin mo yung mga sekreto niya. Nandito po ang mga sekreto ng Diyos na gusto niyang ipagawa po sa atin. So basahin po natin. Kaya mga friend po tayo ng ating Panginoon. So intimacy with God means loving God above all else. Always remember that. Kung gusto mo maging intimate kay Lord, mahalin mo ang Lord. Now, paano mo mamahalin ang Lord? Kung mahal mo ang Lord, sabi po sa John 14:15, if you love me, obey my commandments.
Sino pong nagmamahal sa Diyos, magsabing, praise the Lord. Kung mahal niyo po ang Lord, susunod po kayo sa Lord. Amen? Mag-review na po tayo. I am a friend of God. To be a friend of God is to trust in Him. To be a friend of God is to obey Him. Because to believe is to obey. To be a friend of God is to be intimate with Him. Now, John 15:13, sabi po dyan, there is no greater love than to lay down one's life for one's friends. Wala nang mas sigit pang pag-ibig, mas dakila pang pag-ibig, na yung isang kaibigan ay ipagkakalob niya ang kanyang buhay sa kanyang kaibigan. Wala na daw pong titindi ng ganon. Wala na hong ganon. I remember, kinakwento ko po ito sa CU namin ng council. Noon po, first year ng aking dialysis, may kaibigan po akong pastor from Indonesia. Missionary po siya dito. Siya lamang po yung he was more than 50 years old po noon. Pinuntahan niya ako sa dialysis, sabi niya. Indonesian po siya, no? Balubaluktot po yung English niya. Brother Manny, I will give you my other kidney because you are very young and God will use you. Sabi ko sa kanya, nakakagulat ang offer mo, sabi ko sa kanya, no? Ikaw lang ang nag-offer sa akin ng ganyan. But I have already made a deal with the Lord na yung kagalingan ko manggagaling sa kanya. Pero napakaano po no, talagang missionary po siya. Willing po siyang, di man niya alam, baka mamatay siya. No, kung bibigyan niya yung kidney niya sa akin. But anyway, dakila daw po yung handa niyang ibigay ang kanyang buhay sa kanyang kaibigan. Isa lang po yung kaibigan na nagbigay po sa atin ng kanyang buhay. Si Jesus lang po. Siya lang po ang nagbigay ng buhay sa atin. In fact, sabi po ng Romans 5:8, makasalanan pa tayo, namatay na siya. Ibig sabihin, kaaway pa natin siya. Bang rebelde pa tayo. Hindi pa natin tinanggap ang Lord. Tinuring na niya tayong kaibigan ng Diyos. Mahal niya kasi tayo. Sabi po ng Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. Bible verse po namin to nung high school ng mga kaibigan po namin mga Kristiyano. Pero I've realized, yung a friend that can love you at all times, walang iba kundi si Jesus. Not even your family, your wife. Ako po, ang wife ko po, nung nasa ICU po ako nung nakaraan, hindi po siya natutulog. Talaga po hanggang pong 1:00, 2:00, binabantay niya noon. Buti na bantay niya minsan, meron pong isang practitioner na doktor na ini-inject na naman siya kung ano yung ini-inject na muntik na po kung mamatay, ini-inject na naman. Pinagalitan po niya, nagising nga po ako doon eh. No, pero pangayabak, matutod siya. No, mga asawa po natin, mabubuti po sila sa atin. Pero the person that can love us at all times, walang iba kundi si Jesus lang. Many times, mag-isa po ako. Naging mag-isa po ako sa dialysis. Pero ngayon po, sinasamahan po ako ng mga anak ko. Mag-isa po ako sa COVID na facility. Pero nakita ko po, hindi ako iniwan ng Diyos. Kaya nga po yung ano po natin, huwag niyong sabihin na nag-iisa lang kayo. Kasama niyang Diyos. Kasi kaibigan kayo ng Diyos. He is our friend that love us at all times. We can always count on Jesus. Bakit po? Sabi po dyan, because He is our best friend who loves us at all times. Meron kang best friend. Kung wala ka mang tunay na kaibigan, hinudas ka na yung mga kaibigan mo, ang tunay na kaibigan mo si Jesus lang. He will love you all the time. Amen? Sino po ang friend of God dito? Magsabing, I am a friend of God. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap